Ang Pilipinas ay pang-34 na may pinakamalakas na military power sa mundo sa 145 ang mga bansa, at ang China naman ay pang-3 ayon sa Global Firepower. Maraming nagsasabi na walang kakayahan ang Pilipinas na labanan ang pwersa ng China dahil sa dami ng kanilang populasyon at sa dami ng bilang ng kanilang kasundaluhan, maging man sa kanilang advanced na teknolohiyang pang-militar, lalo na't sila'y may sandatang bombang nuklear. Subalit ang Pilipinas ay marami ng karansan pagdating sa giyera. Usubok na ang mga sundalong Pinoy sa usaping digmaan, gaya na lamang ng mga terrorist attack, all-out war na panahon ni dating Pangulong Estrada, Marawi Siege o ISIS, Iraq War at marami pang iba. Habang ang China naman ay walang karanasan pagdating sa digmaan, na ang huling naitalang kinasangkutan ng China sa giyera ay ang Sino-Vietnamese War na ito'y naganap noong 1979 pa. Kung mangyari man ang digmaan China at Pilipinas, marami sa ating bansa ang mawawasak ng mga gusali, madadamay ng mga sibilyan at pagbagsak palalo ng ating ekonomiya. Subalit may dalawang alas ang Pilipinas na maaari nating gamitin na ikakatalo ng China, na sa bidyong ito ay yan ang ating tatalakayin ngayon. Kaya't bago tayo magsimula ay nais ko po sana mag-subscribe po kayo sa aming channel, i-like ang bidyong ito at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Plano umano ng China na sakupin hindi lamang ang West Philippine Sea kundi ang karagatan sa loob po ng First Island Chain, kung saan kabilang po ang Luzon. Kung mangyari man ang digmaang China at Pilipinas, ang posibleng magsimula nito ay ang China, dahil na rin sa pamamaraan na ginagawa nila sa mga Pilipinong mangingisda at ang agresibong pag-aangkin ng mga isla sa West Philippine Sea o South China Sea, na kung sakaling gumamit na ng sandatang maaring ikasawi ng isang Pilipino, ay ito'y magiging isang hudyat na upang gumanti ang Pilipinas. Ang sagupang ito ay mangyayari sa West Philippine Sea gamit ang mga pandigmang dagat ng magkabilang panig. At ang dagat at mga isla nga dito ang siyang magiging battleground ng labanang ito. Ang pangyayaring ito ay may babalita sa buong mundo. Ilang araw nga ang nilipas ay magkaroon na ng bantaan sa alyansang bansa ng China, na kung mangialam ang Amerika ay mangialam na rin ang ibang kaalyansang bansa ng China, na ito rin ang magiging pahayag ng Amerika sa mga kaalyadong bansa ng China. Dito nga'y magbabanta ang US na kung hindi titigil ang China sa pag-atake nito sa Pilipinas ay papatawan nila ito ng sanksyon na gaya ng ginawa nila sa Russia. Ngunit ang China ay maaaring hindi na sila matatakot pa sa ipapataw na sanksyon ng US dahil sasanay na sila sa mga sanksyon na ipinapataw sa kanila ng Amerika, pagkus mas mag-trigger pa ito sa China upang mas lalong gumawa pa sila ng mga pag-atake sa Pilipinas, nang dahil sa bantang iyon ng US ay para sa kanila ito isang pag-aamon. Sa puntong ito ay nakakalamang dito ang China dahil sa kanilang mga atake na nagmumula sa Escarpment Zone, na ang islang ito ay tinayuan na ng China ng kanilang military base. Kaya't ang Pilipinas ay pipilitin itong mabawi na magpapadala ng mga sundalo sa islang ito dahil sa makabagong kagamitang pandigma ng Pilipinas, gaya na lamang ng F-16 fighter jets na mula sa Sweden, na sa ngayon nga ay bumibili pa lamang ang Pilipinas. At sa tulong na din ng mga warship ng Pilipinas ay agaran nga itong mapapasok ng ating mga kasundaluhan, dahil sa malayo ang Escargot Shoal sa China kaysa sa Pilipinas ay mapapatagal ang pagdating ng kanilang reinforcement sa isla. Ito'y gagamitin pagkakataon ng Pilipinas upang tuluyan ng mabawi ang Escargot Shoal. Dito nga'y magbibigay na ng payag ang NATO na hindi sila maaaring makigulo o makisali sa gerang China at Pilipinas, sapagkat maaaring mauwi ito sa pangatlong digmaang pandaigdig kung isa man sa kanila mangingialam.
na kahit pa ang mga kaalyado ng Amerika na hindi miyembro ng NATO ay pipigilan nila ito na hindi na lumaki pa ang nangyaring giyera. At dahil naman sa tuluyang pagbawi ng Pilipinas sa Escarbo Shoal ay mapipilitan na ang China na bombayin na ang Escarbo Shoal na kung saan nakadeploy na ang ating mga kasundaluhan. Sila ay gagamit na ng fighter jets, warship at pagpapalipad ng mga missile sa nasabing isla. Dito ngay gagamit na sila ng mga submarine upang palubugin na ang mga warship ng Pilipinas. Na ang kanilang susunod na atakin ay ang Luzon, ng capital region o ang Maynila at ang mga base militar ng Pilipinas upang tuluyan ng umina ang ating puwersa. Dahil sa pag-atake ng Pilipinas sa military base ng China sa Escarbo Shoal na pagkaasawi ng mga sundalong Inchik ay ito na may pagpoprotesta ng mga mamamayan ng China laban sa mga Pilipino. Dito ngay maaaring alipustahin ng mga mamayan China ang mga Pilipino sa kanilang bansa na pag-atake sa mga walang kalaban-labang mga Pilipino. Ayon naman sa ating mga kababayan na kung gano'n ang mangyayari ay gano'n din ang gagawin ng mga Pilipino sa mga Chinese na nasa ating bansa. Sa paglusob ng puwersang China sa Luzon gamit ang kanilang mga sandatang pandigma ay mapipilitan na ang Pilipinas na gamitin ang El Fraile o Fort Trump na isang battleship na gawa sa bato na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Manila Bay na nasasakupan ng bayan ng Ternate. Ang battleship ngang ito mga kahalo ay napakatibay na kahit na anong bomba ang tumama dito ay ito hindi natitinag na nasubukan na ito noong World War II. Ito rin ay may napakalakas na pang-atake na kahit na anumang sandatang pandigma ay kaya na itong masakin. Na sa pagbabalak ng puwersang China na pumasok sa Luzon ay agad naman silang aatakin ng Fort Trump na kahit pa mga fighter jets ay walang kawala sa battleship na ito. Subalit may mga missiles na maaaring tumama sa parte ng Luzon dahil sa mga makabagong sandata ng China katulad na lamang ng hypersonic missiles, Dongfeng ballistic missile at iba pa na magiging dahilan ng pagkawasak ng mga gusali, malawakang mga sunog at pagkasawi ng maraming inosenteng mamamayang Pilipino. Dahil nga sa pangyayaring ito, ang mga tao ay lilikas na at lilipat sa ibang lugar na parte pa rin ng Pilipinas na malayo sa pambobomba ng China at ang mga mayayaman naman ay mangingibang bansa upang makalayo na sa digmaang nagaganap. Dahil nga sa pangyayaring ito ay hindi na magpapaawat pa ang Japan sa iniutos sa kanila ng Amerika na huwag na makisali sa digmaan China at Pilipinas. Dito ngay magbabanta ang Japan sa China na kung hindi sila titigil sa pag-atake sa Pilipinas ay mangingialam na sila. Marahil ay maraming hindi nakakaalam na ang bansang Japan mga kahalo ay may matibay na samahan at ugnayan sa pang-ekonomiya, kultura at seguridad. Sila rin ang pangunahing kasangga ng Pilipinas sa mga proyekto sa infrastruktura, industriya at iba pang sektor ng ekonomiya. Kumbaga ay mag-best friend. Dahil sa banta ng Japan sa China, marahil hindi ito magpapasindak. Alam naman natin na ang China ay masyado ma-pride, lalo na't ito'y nangyari na at lalong hindi sila magpapasindak dahil ang Japan ay walang sandatang nuklear. Dahil nga dito ay bubuo ng alyansa ang Japan at Pilipinas laban sa China. Ang operasyon na ito ay magiging sakripisyo ng Pilipinas na ang buong sandatang lakas ng Pilipinas ay kinakailangang makapasok sa bansang China upang sa kalupaan ng China ang magiging sentro ng battleground at magiging limitado lamang ang mga atake ng China dahil sa madadamay din ang kanilang bansa sa ataking magagawa nila. Ito'y nangangailangan ng tulong na mula sa Japan gamit ang kanilang mga advanced na teknolohiyang pandigma upang hindi masagap ng radar ng China. Ito'y itinulad ko lamang sa pangyayari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ng pagpapadala ng mga komando sa Sabah upang doon na mismo maganap ang battleground ng giyera laban sa Malaysia nang maiwasan natin ang isasagawang pag-atake sa ating bansa na gawa ng Malaysia. Kung magtagumpay nga iyon, ito'y malaking kalamangan na ng Pilipinas laban sa China dahil sa magiging limitado lamang ang kanilang mga atake at lalo na't walang karanasan ang kanilang mga sundalo. At maaaring makisali na rin ang bansang India laban sa China nang matuldukan na ang agawang teritoryo dahil ang India at China mga kahalo ay mortal na magkaaway kahit na halos magkadikit lamang ang kanilang bansa. Dahil sa alitan sa mga border ng pag-aangkin din ng China sa mga teritoryo ng India. Our top story at this hour, border tensions between
India and China are escalating once again. Gaya na lamang sa Arunachal Pradesh na ngayon lamang ay nagkaroon na sila ng sigalot sa teritoryong iyan at ang India ay matalik ding kaibigan ng Japan. Dahil sa isinagawang pagsalakay ng Pilipinas sa China na kasama ang Japan na may advanced na teknolohiyang pangmilitar ay unti-unti mawawasak ang bawat lugar sa China. Dahil sa naging battleground ang kanilang bansa, kaya dito nga ay mapipilitan nang gumamit ang China ng bombang nuklear na tatama sa Pilipinas at Japan nang tuluyan na mapasuko ang alyansang Japan at Pilipinas. Dito ay maaari nang gamitin ng Pilipinas ang huling alis natin na si President Bongbong Marcos ang interes ng kanilang natatagong yaman na nakadeposit sa iba't ibang bansa upang makontrol ang mga makakapangyarihang bansa gaya na lamang ng Amerika at Russia. Upang mapigilan ang paggamit ng China ng bombang nuklear, ito ay napaka-imposible. Subalit kung ito may mangyayari, ay maaaring pagkaisahan ng bawat bansa ang China. Na kahit pa ang mga bansang itinuturing na kaalyado ng China ay maaari silang atakihin at mauwi sa pagkalipol ng bansang China. Napapaisip kayo, sa digmaan China at Pilipinas, bakit hindi tutulong ang Amerika sa Pilipinas? Kahit na may Mutual Defense Treaty August 1951 na pirmado ng Amerika at Pilipinas, na ang dalawang bansang ito ay magtutulungan kung magkaaroon ng pananakop sa kanilang bansa o mangyaring gyera dahil sa pananakop sa kanilang mga teritoryo. Marahil kung ang pananakop ngayon ng China sa atin ay nangyari noon pa mga araw ay nilabas ang Mutual Defense Treaty, ay sa tingin ko'y andyan ang buong suporta ng Amerika sa Pilipinas. Subalit sa ngayon kasi mga kahalo ay napakahirap na magtiwala sa mga bansang hindi naman talaga natin mga kalahi. Ayon nga kay Zelensky, na presidente ng Ukraine, na wala kang iba maaasahan na tutulong sa iyo kundi ang kapwa mo lamang ng mga kababayan laban sa ibang bansa. At sa tingin ko rin na ang Amerika ay magbibigay lamang ng mga sandata sa Pilipinas, subalit walang balak na magpadala ng hukbong militar. Ang Russia naman ay walang balak na mangialam sa nangyayaring gera ng China at Pilipinas upang tulungan ang China, lalo na't ang Russia ay isa ring matalik na kaibigan ng Pilipinas. At may pagkakautang na loob ang mga White Russians nung kupkupin sila ng Pilipinas noong 1949 sa panunungkulan pa noon ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Habang ang Iran at North Korea ay magiging abala sa bantasa nila ng Amerika kung susubukan nila makigulo sa nangyayaring digmaan. Kung hindi man bigyan pansin ng Amerika ang Mutual Defense Treaty sa Pilipinas, ay maaaring ang Pilipinas ay putulin na ang kasunduang ito sa Amerika, na magkakaroon ng bagong republika na katulad ng mga maliliit na bansa subalit may kakayahang pagyamanin ang kanilang bayan at sariling pagpapalakas ng kanilang militar at depensa, katulad na lamang ng bansang Israel.